Masarap ang halo-halo dahil sa nag-uumapaw nitong sangkap. Agree ako dyan, Susan. Ano bang paborito mong sahog sa halo-halo? Buko, Buko? sa kamilon, Ako gusto ko avocado. yung leche flan doon sa pinakaibabaw. Okay. Dinudurog yan, tapos sasama rin sa yelo. Oo, yan, oo. Kung masarap na sa halo-halo, aba dapat lang din daw nasubukan ng ilang mga sangkap na yan sa iba pang merienda. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Mula sa puno hanggang sa pagluluto, ang sahog sa halo-halo o salad na kaong bumibida rin sa mga cake at tinapay. Sa Alfonso, Cavite, ang dating chef sa barko na si Renato, kaong ang pangunahing sahog sa kanyang mga pastry. Benta po kasi nila dito ng kaong nasa 45 pesos per kilo. Ngayon sabi ko, darating siguro ang araw pagka nakaimbento ako ng mga ilalagay ko sa bread and pastry yung mga kaong. Siguro matutulungan ko po itong pamilya nila. Inaakit ang puno ng kaong at isa-isang puputulin ang mga sanga na may bunga. Iniiwan ito sa lupa ng isang araw para matuyo ang dagta. Kinabukasan ay isa-isang bubuksan ng bunga at mano-manong tatanggalin ang kaong. Ibinebenta nila ito ng hilaw. Gamit ang gatong, 10 oras namang pinakukuluan ni Renato ang biniling kaong. Pagka yung kaong na medyo magulang na, talagang matagal mo siyang papakuluin. Palit ng tubig, pag kumulo, palit ulit. Ngayon, pagka medyo malambot na siya, doon ka na maglalagay ka na ng asukal na minatamis. Dapat alam mo na sagana sa kaong o sugar palm ang matataas na bahagi ng Cavite. Kapag malambot na ang kaong, pwede na raw itong isahog sa iba't ibang panghimagas. Isa sa mga best seller ni Renato ay ang kaong cake. Sa paggawa ng kaong cake, paghahalu-haluin lang ang mga sangkap. Nilalagyan din niya ito ng malunggay powder na siya mismo ang namitas at nagproseso. Kumukuha muna ako ng mga malunggay, nilalagay ko sa laundry bag. Tapos sinasabit ko lang sa malilim na hindi siya nainitan. Pagdating ng 2 araw, tanggal na siya, wala na siya sa tangkay, puro dahon na lang. Doon ko naman na idadry sa oven. Siya ganong matamis. Tapos yung kaong niya, malambot. Para sa mga bata, sigurado perfecto kasi yung tamis ng kaong, magugustuhan nila kasi parang candy siya. Tapos yung may gulay siya, hindi nila alam na may gulay kung hindi sila kumakain ng gulay. Ibinibida rin ni Renato ang kanyang cheesy kaong pandesal. Yung mga pagbinta ko po, mula 10 piso, gumagawa na rin ako ng kaong pie. Binibenta ko po ng 280. Nais daw ni Renato na mapayaman pa ang industriya ng kaong sa kanilang lugar. Masaya po ako kasi pangarap ko naman talaga na makatulong ako sa unang-una sa mga kapitbahay ko dito, nagkakaong. Ano man ang tanim, kung porsigidong umasenso, makagagawa ng ipinagmamalaking produkto. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.